amahan ang mga ganito ng mga pagampo. Kining imong mensahe sa mga panag na nasa katapusang panahon, diin ang mga lino isang asa na dati. Ang mga pagampo, imo kami panaligdan, makahatag sa mensahe sa kasidaan, message of warning, message of challenging our conviction. Ang mga pagampo, Ginoo, nga ikaw magapanalangin kanila nga katong nagamagulanon, imo mo tayo. Ang katong makaila, musangkit kanimo. Tabangi, panaligdi, ang hibiling. Aron nga makoy mo pangatuod sa imong dako, Ginoo, nga grasya alam sa matagusan. Panalangin Lord ang mga kaigsuonan, mga Kristohanon sa Venezuela, ingon pa man ang walang pa makailang, mga pagampo sa Jensan, sa Hangani, uban pa mga lugar, na kamulo pang recover, ihapak, itayog na po sa dakong linog, na mga pagampo, Diyos, na ikaw, magapaduol kanila diha sa imong kasing-kasing. Kamu gisaligan, na imo kaming tabangan, na makahimo sa pagtabang sa uban, paghupay silang kagulanan, pagpahibalo sa adlaw sa kaluwasan. Ikaw ang gisaligan ng tanan. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Now, bisa na kalibutan makaigsura na kalihok. Ang kalibutan gitayog sa panagna na isang asang batita, adunay mga linog. It is designed to move. Bisan pa man ang mga ruta. It is designed to move. Bisan ang walay kinabuhi. Designed to move. Ihimo ka ng mulihok. Ano sa may tuyo sa Diyos anong linog, mamiwisyos tao, dili pahinundong sa tao. Kaya ang tao, dugay na nakalimot. Dugay na nakalimot nga gibuhat siya sa Ginoo. Pero daghang nagitao nga wag na yun mahinumdong. So gigamit na niya mismo ang kalibutan, mulihok, aron mo pahinumdong sa tao na nakalimot. Kalimot mga buta. Nabisi na ta sa atong overtime, nabisi na ta sa atong paningkamot, ang ginhawa, kanalagay tayo mga goal sa kinabuhi. Busa ang Diyos nagpahinumdong. Kaya mga problema, iksuon, reminders ni alam na to, pahinumdong ni. O pahinumdong ang kakausap iksuon diha sa Biblia sa Buhat 17:28. In Him we live and move and have our being. Binisaya, diha kanya kita nabuhi, nilihok o nakaangkon sa atong pagkakita. Okay? We're designed to move because ang Diyos mismo nga naglihok, binhi ka na to, naghatag kinabuhi, aron kita mulihok. Amen. Aron mulihok sa katuyuan, din lang mulihok para pamugas, para sa atong kaugmaon, kundi para sa katuyuan. Genesis chapter 1 verse 2, naging makaigsunan, the Spirit of God moved. Everything God is doing designed to move. Kanang sakyanan, ibutangan man ginagligid, it's designed to move. Gibisin nyo na ng mulihok. Anong nakaitiil? Bisang galing ng mga waitiil, mulihok o nang yun. Kita mo ng mga post ng mga pungkol, PWD, magdaro ka yun. Di ba naulaw na to? Kita nga na mga tiil, ay mga gamot. Wala na tamulihok-lihok. Oh, gusto lang tagpanalangin, ngutok pa diha sa itong atubangan. We're designed to move. Nga mga kaibaba, para nga imo nang iampo, designed to move. Dili na pang marites, kundi pang ampo ang atong mga bata. The Spirit of God move. Nagapanglihok. Galing sa laing bahin sa kasulatan, laing na translation, magigsunan sa sinudanan. Dimog na ibuhat sa Diyos ang kalangitan o ang kalibutan
Ang kalibutan kanito walay porma o hawat pa nalukok nini sa tubig o idabunan sa kanit-nit o ang Espiritu sa Dios naglihok-lihok. Naglihok-lihok diha sa ibabaw sa katubigan. Kinahanglan maglihok-lihok po. Dili kay sige cellphone. Maglihok-lihok para sa katuyuan sa Ginoo. Amen. Sometimes makalimot na tanga, we are designed to move. We are designed to move. When God created everything, gibutangan niya bahin nga makalihok. Gitagaan niya ang langgam para makalupad. Tagaan niya ang ubang mananap o tiil para makalagaw. Gitagaan niya ang ubang mga mananap bisag way tiil walay kamot magagam. We are designed to move. God created everything to move. Even the trees, they are designed to move. The roots to move, the branch to move, everything designed to move. Amen. Dito makalimot, we are designed to move. Amen. Say, tungod lagi sa problema mo ingon dahil ang tangkong na apalakoy kwarta, makalihok yun ang tangko. Wala man ka pagkatinig kwarta aron makalihok ka. Makalihok ka bisag way kwarta. Amen. Magkatawang ka bisag way kwarta. Magkabuhat ka bisag way kwarta. Amen. Muto ba taniana? Sometimes we are caught, we are stuck in the rut na ata sa mura o lubak nga di nakakairo. Pero we are designed to move. Maybe you cannot go anywhere right now. Niya ka na sa laging season sa iyong kinabuhi. Nga umanin mo mahuman, murag di nagkakalihok sa unahan. Pero we are designed to move. Usahay magunaw na ta, graduate na ko, pero wala pa magyong ko katrabaho. But remember, bisag wala ka katrabaho, you are designed to move. If you cannot decide, if you cannot move forward, you can move upward. Amen. Now, tingali sa uban mo saan ako paglihok, palupad, paababaw. Binaagi sa mga pag-ampo, binaagi sa imong mabuhat pagkaroon. Bisag dili physically, you cannot move, you can move in any different way. Maingon siguro tama murag di yung kuwa, yung ko'y padulungan. Stuck of aimlessness. Walay direksyon na kinabuhi. But we are designed to move. And when you move, usahan mo yung mga murag naglaag-laag, manggo, ang akong kinabuhi. But we are designed to move. By so much analysis, we experience paralysis. Paralysis by analysis. Sige, overthink on sao gani. But we are being stuck. Nahimutang natanggong, na stranded sa huna-huna sa sige, overthink. You are designed to move. Stretch your mind, stretch your faith. Your faith is designed to move mountains. Gipa-irog, mupa-irog sa mga circumstances. Stuck by what? Kung saan usahay ang nakapagundang kanimo. Usahay na ipit ka sa tumang kalisod, tumang kapitkos. Usahay may mapili na solusyon. Dihat na lang kanihunong. Ayaw, paghunong. You are designed to move. Dihimog kami mulihok-lihok po. Galibok ka sa imong sitwasyon. Kung sa ikuhato, nagpilgit ka sa kasakit, natanggong ka sa mga walay kapaingnan nga imong nabuhat, but you are designed to move. Ang giya sa Dios na asa naglihok. Ang disiplita dili na magiyahan kung dili mulihok, dili nimo timon. Nagapos sa kapitos kagahapon o kawanapon. Muni usahay magkaigsuna nakapahunong. Now let's read Acts chapter 17. Acts chapter 17. Ang Dios na nagbuhat sa kalibutan at sa tanan nga ni ini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta nga wala magbuyok sa mga templo nga binuhat sa mga tao. Ang Dios nagbuhat sa kalibutan. Usa na kakamatuoran nga atong mahimong ma-define ang doctrine of evolution nga tanan punong butang namugna lang sa iyang kaugalingon nag-evolve
Pero ang pulong sa Dios, nagingon nagbuhat ang Dios sa tibuok nga kalibutan o sa tanan nga naan ini. Verse 25. O wala usab siya magkinahanglan bisan unsa gikan sa tao kay siya man mismo ang naghatag og kinabuhi sa tao o sa tanang buhat o sa tanang butang. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan o gipapuyog niya sa tibuok kalibutan. Iyang gitakda ang mga panahon. Bantay na, God sets the season and times of your life. Wala kay mabuhat kung mga igsuon kung di pagyud nimo panahon. Pero always remember this. Preparation meets opportunity. You must prepare sa gitakda na panahon. Dili na po naging kamuhulihok o diha na lang kamuhunong. You must prepare for the opportunities. O ang mga udlanan sa mga dapit nga ilang ipuy-an kung asa tama tao ng kalibutan. Ang Diyos nagbuot ng kami. Nagbuot ng ikaw Bisaya, ikaw Tagalog, ikaw Ilonggo, ikaw kung sa tribo. God destined you to born in such tribe or race. Aron nga mangita sila. Verse 27. Aron nga mangita sila. Kaniya sa pamasin nga makita nila siya ang tinuod bao nga ang Diyos dili layo ka na to. Amen. Dili layo ang Diyos. Kahit diha kaniya. This is a very good part. Ano nga verse? Ihatag na ng context para ato masaktan. In Him we live and move and have our being. Diha kaniya may kinabuhi na lihok ug nahimog kita ang mao kita. Ingon nga sa gisulti sa mga pitila sa inyong magawalat, matud ni Apostol Pablo, iyang usab kitang mga anak. The context of this discourse, mao nga si Pablo nagsuroy-suroy sa Athens, a place sa mga Griko. Pagsuroy niya dito, nakita niya, dunay usa ka marker, gibutang dito, to the unknown God, sa Diyos nga wa namong hiili. Kaya matang sa nilang nato makaigsunan, they have so many gods. They have Diana, they have Venus, they have Apollos, na sila'y mga Diyos-Diyos. Pero doon, namasin siya. Kasi na may Diyos nga wa nato maili. Olympus, ganang mga words na atong nasa English, gikan usahay, gikan sa mga Greek gods. Okay? Nike. It's a goddess of victory. Ng brother Nike. Nay. Pero namasin sila, masin na po Diyos nga na ito mailig. Usa na naghimo sila, usa ka strategy. Magbuhi taog mga karniro. Kung asa ko ni mohonong ang karniro, maunay atong i-marker dito. Usa silang marker mao sa Diyos nga wa na mo hiili. To the God we don't know. Okay? To the unknown God. O dito gigamit ni Apostol Pablo dito sa Athens kining diskurso niya. Sa palibot o paglibot-libot na ko sa inyong syudad, nakita nako nga naay mga simulat na ay kinulit sa bato ngadto sa Dios nga wa namo hiili. So dito siya gihimo niya launching pad sa iyang sermon to the God we don't know. Karon to the known God. Ug ningon din sa kining Dios nga wa ninyo hiili, mao na akong iwalay karon. Kining Dios ba nga inyong giingon mao ni maili, ako ika-ila-ila ninyo. Na kining Diyos na wa ninyo hiili, in Him we live and move and have our being. Mauni nga Diyos nga diin kita nabuhi, naglihok o nakaangkon sa atong pagkakita. Mauni nga Diyos, this is the unknown God that you are seeking for. Mauni nga Diyos nga muhimo design us to move, design us to live and have our being. So your life is sustained by God. Ang imong kinabuhi igsoon, di ka na sa Dios. Kano imong gininhawang libre gihangga batag adlaw wa nay singil-singil sa Ginoo. Kita nga niya. Kung singlang ka sa ospital, pila ang tangkeron gamay ray tingali 2,024 hours. 24 hours pa siya ng what? Sa ospital? Ano siguro siya, no? Oh, ana,
So 2,000 times times ko o isa ka bulan. Si Ma'am Bella. Yeah, more or less 2. Ibutan na lang labi nakakuha ng ka o malasakit. Okay, okay, discount. Okay. So 2,000. So times 100 days. Ilan na? Ha? 2,000 times 100 days, 200,000 sir. Times na to in 1 year. So 300. So pagkadako nila to sa atong utang, kada buntag, kada human sa bulan na may naningil, wala. Every breath you take, di ba? Isa ng kalibutan. Nahipalo na yan eh. Every breath you take, every move you make. Di ba? Muna na ikanta na, di ba? Pero sa Hillsong tayo, Hillsong kay Kristoano na, every move that nasa na. Tanan ibalo. Tanan na itong gininawa, gikas ginawa. Every action you make is possible because of it. Ano na kami ka sa simbahan? Tungkol na sa Ginoo. Yan. Tungkol din na tungkol sa imong parinto nga. Mugos ki ba niya? Dili na kaanhe kung wa ang Ginoo. Dili na matapanginabuhi kung wa ang Ginoo. Dili na karon ikaw sa imong pagkakaw kung wa ang Ginoo. Everything we have comes from what? From whom? From God. So every action and breath existence depends entirely on Him. So, bisan what kapakaila sa Ginoo na connection nimo. Magpa-connect ka sa kurinti, magpailaman ka, Brilliant ID, o sa mga pamatuod na ikaw ni, tinuod ka ng tao. Kaya basig nagatulang ka si Paulo, dili ka tinuod ng tao, basig multo, tataan ka, birth certificate, pangitaan ka mga legal papers. Ay, pa ka makakonect. But before anything, wa pa ka makaila sa Ginoo. Na ang connection niya, itagaan ka niya kinabuhi. Itagaan ka niya o pamaaging makalihok. Busa, you are designed to move. You are designed to move. So kung atong kuhaan og summary magayon na Acts chapter 17 sa portion na ato gibasa mao ni timan lang ni butalan SWS. We are designed to move to seek God because we are disconnected. We are designed to worship God because we are ignorant. What pinulungin sa Diyos? Busa nga ang tao bitaw nag-imbento sa pamagi kung saan pagkapot sa Diyos. So, nanay lang, mga reliyon, aron sa kumasig, pasig di ay, pasig di ay, magkakot ang langit. And we are designed to serve. Usahay mo kung magkaisunan, ang tao maghimo-himo kaya magbubuot ko pamagi. Religion is a man's attempt to reach God. Christianity is God's attempt to reach man. Ang initiative sa Diyos, ipadala na si Jesus para ikaw makaila kaniya. Amen. Diniingon ka, reliyon eh. Tinatong ibuot, dili na reliyon. It is our response. Response natin sa Ginoo tungod kay siya nagkapot sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Siya nagkapagliho. Amen? So we are designed to respond, designed to move. Amen. Designed to move in overcoming everything impossible, hurdles, obstacles, difficult situation. Don't wait for somebody else to rescue you. Ayaw pagulat sa laing tao na mo'y maluwas mo. Our God is our Savior. Siya ang nagluwas na natin naghatag sa kinabuhi o dinisinyo kita makalihok. And the faith, nagihatag na ka. God has given us a measure of faith, o kanang faith is designed to move, and it's designed to move mountains, impossible situation. Usa, nakakaroon na tanggong sa mga sitwasyon na di ka nakalihok o di na nakalihok. Di ko kabalog sa next move. But at least, you have to move. You have to move accordingly kung sa'yo kabubuton sa Ginoo. So ano na pabilit ako sahay? Meron na pabilit ako sahay? Na we are stuck, natanggong, nalubong, na di natagpadayon. What hinders us? Just remember this. BMW. Be free from burdens of the past.
Romans 8:1, naging there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Binisaya, wala na ipagkahinukman sa tao nga naa ni Kristo Jesus, nga nagalakaw diya sa Espiritu o dili diha sa kalibutan ng mga batasan. Amen. We are free from that. Remember this. If you receive Jesus Christ, kung si Kristo, imo na ipupuyo, gidawat, imbitari mo sa imo kinabuhi, you are free from the burdens of the past, the guilt, the condemnation. Usahay, dugay ta move on. Dugay ta move on. Bisan ako usahay, kakabit ni maari. Ano na balik? Ano na buhat na ako? Dugay ta sa kasimana, usahay ko kasimana, but I try my best to be free from the burdens of the past. Guilt, condemnation, and sin. Marami pa sa ilos, di ba? Aron ka mahimong gawas no, hindi kay hangtod karon, nahimong ako. Banga, anak ko, nasayok kung di ko hangtod karon, you're still condemning yourselves. You're still judging yourselves. Ngayon ko, hukman ang guguling. And next is misery of the present. The misery of the present. 2 Corinthians 4:17 na hingon, for our life afflictions are momentarily. Mga gagmay lumalabay lamang kini. And the worries of the future. Sometimes it will stuck us. Makapagtanggong na ito ng sigit kabalakan sa umat. Unsa ka, no? Makagraduate ko, makatrabaho baga ko. Makatrabaho baga ko, makamamilya baga ko. Ganahan baga ko pamilya sa akong sweldo. Kung nagabalakan na ito, gagmay pang mga bata, nagabalakan na ito pang college nila. They're stuck of worries na tanggong ta sa atong kabalaka. So that's why the Bible says, forget the former things and do not dwell on the past. Past is past. Nagahapon ra to. Kamu bitang mga asawa, sige rin inyo pa yung dumagi yung mga bana na doon, katong imong ex, wapa to. Ikaw, John Grace, kapag tanong natin, wapa to imong ex. O niya, ganahan ka niya. O niya, habang ko niya, ganahan ka niya, ganahan. Wala ka gahapon raman to. Wala naman to karon, John Grace, no? Wala na. Ang kanan na, ang unay pinakagwapa. Ang katong kanya to, bakit bisa gwapa? Tinuod dili, mga ba na? Di ba, namang mga ex? Wala mo tinuod. Okay. Wala mo mga kasama. Ay, nasakit yung parang lumingan. Ganahan ka ito ba? Ganahan ka. We are trying to condemn our spouse with their past. Ikaw bitaw ka niya ito, ikaw bitaw ka niya ito, ikaw bitaw ka niya ito. Human ito. Ikaw imong kapitas, imong tapat. Human na ito, oy. Hindi ka tanabi, katoto. Okay, kotruha, human na ito. Ay na o kaya ang lugnanan sa kalimot. So ay sige pataghandom sa handuman sa kaambot. It's time to move. It's time to move. So kalimti na to. Forget those former things. And do not dwell in the past. Sana kanisa sa mga asawa, problema sa mga asawa rin. Kana mawalan din ako kwarta. Sige yung kabalaka, sakit ka na kutumutan. Asa ka na kutunabutan. Gikawat ito. Dugay ka move on. 100 pesos na. Pero isa ka bulan na sige huna-huna. Sakit mo pa na ako na biyahe, ha? Asa? Nalabaw na 1,000. Kesa na nakabuok. Ulang na mo ginagawa kwarta. Kaya na yung tabo na ako, anak. Wala na ako una ako. Matiguan tagsamot, tiguan na tadaan, matiguan na tagsamot, sige tag-huna-huna. Karena nagbimbong man to siya. Naiskaman din ko niya. Okay. Kalimti na to. Kalimti na to. Inay mo tatag, kalimti na to. Kalimti na to. Ang sekreto dili kadali matiguan. Kalimti ang tanan. Gawa sa utang. Kalimti ka ng mga nakatatraso ni mo, nakatrailer ni mo, nakatinuan sa kalimti na. Kani akturo to. It's time to everybody, read. It's time.
It's time to move on. Okay, that's burden of the past. How about the misery of the present? Ang mga kagulian sa atong kahimtang karon. Kami kagulian, di kita kasabot. Sa Senado, sa gobyerno, sa kalibutan, di na kita kasabot. Ngayon, pag-asa mo tugan, dunay hulaw, di pagkahuman, ay, sige mag-ulan. Oh, we are sometimes loaded with the miseries of this world. Something ilang analysis, pero sometimes, ang ibang matunan nino, mas bright siya. Matod pa nila kining gagmay ug lumalabay lamang ang mga butang. Nakapaandam ka na to sa dako panghimaya, kalipay, blessedness, makarios, the state of happiness nga wala diri sa kalibutan. That we will make all our troubles since nothing. Or nothing lang. There's nothing. 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 Amen. Kinsa man na si natin? Ha? Kinsa na si natin? Ayaw na nasin natin. Kinigit si natin, nangutang na ko, o gibayad-bayad. Kalimti si natin. Amen. Kini mga gagmay mga butang, sisiw lang yan. Amen. Wala na nas kumingking sa mga pagantos ni Kristo kung sa malipay ta. Nga doon ay umalabot ng dati nga para ka na itong tanan, para na ito ang Diyos. Amen. It's time to move on. It's time to move on. Padayon. Kini karon ang ato mga alantoson sa atong kahimtang karon gamay ra ni kumpara sa atong ganti. Amen. So kato na nawala ng kwarta, una-una ka kung unsay naa ni moron. Oh, ingog ka ako kay 1,000 pero kada sweldo ko dapat ka magdaghan. Oh, kada magyapon. Wala ginagmay basta kidaghan. Oh, bahan nagkalisod basta hayahay. It's time to move on. Amen. It's time to move on. How about the worries of the future? Diba? Burdens of the past, misery of the present, worries of the future. The Bible says, so do not worry about what might happen tomorrow. Tomorrow will have its own problems. It is not enough for you to be thinking each day about the problems of the day. Wabi ni saya, ayaw ka mo kabalaka sa bisan sa mahitabo. Pwede mahitabo ugma. Kaya ang ugma aduna sa kaugalingong suliran, paigo na inyong unahunahon karong adlaw o ang mga problema karong adlaw. Amen. Worries of the future. Magabalakan na ka. Asa ka ako'y lubong. Asa ka iporma sa akong lungon. Asa ka bation sa akong mga anak. Kung wala na ko. Okay, worries. Sabi sila rin mo, pahalan mo. O sa kay kahintang sa akong anak. Kaluoy ba sa akong anak. Wala ko sa akong trabaho ko yung sweldo. That's worries of the future. The cares of this world, matod pa sa Bible, matod pa ni Jesus, muna usahay ang pulong dili kayo, mahimong mutubo-tubod kay ang kabalakan ni Ening Kalimutanan, nakapugong sa tubo, sa pulong sa Ginoo nga mahimong kining mugunga. Amen ba? Nang dili kagawa sa pagtuo, tungod kinatuok na sa kabalakan ni Ening Kalimutanan. The cares of this world. The cares. Pangutana, who cares? Kita mo siya ay isipin. Una. So it's time to move. You're designed to move. Amen. Bisa pag limited mo kwarta, limited ang mong mabuhat, limitado tanan. Pero magkaisunod, doon na pa kayo mabuhat, bisan pa magwalay, doon na yung mga butang na balabag. It's time to move. Get on the move. Get on the move. Be mindful of the call, of the purpose. O sa tuyo sa Diyos. Be mindful of that. Dili man yung nga atong pinakagol sa kinabuhi, aron lang makabalay ang kasakinan o aron makadawat o makabaton o dagong mga butang. It's not the ultimate goal. Our ultimate goal is to know Jesus in His suffering and His resurrection. Bapa sa kasakit o sa kadaugan atong mailhan ang Ginoo lamang. Palagpakan na ito ang Diyos. Amen. Be mindful of the call. It's time to move. Get on the move. Obey the call. Obey the call. Wala kailangan na itong tawa pagkaitsunan ang pagsugot partiyo. But if you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So when we obey the call, all the things will be added unto us.
We will not be have worries of the future of our tomorrows. We have a venture. Move means mindful of the venture. You must take risk by faith. Step out by faith. God will not move if you don't move. Mulihok ang Diyos, sabihan ikaw mulihok. Sabihan, may kabok punta sila sa pulang dagat, ni tuyhat si Moses sa iyang sungkod, nilihok ang tubig, nabuak ang tubig, o sila nakalatas sa dalan, sa mga landanan dito sa dagat. Ay pa ang milagro, sabihan, mabuhat ka, move. It takes your first move. It takes your faith to move. We must have venture of faith and elevate. If you cannot gravitate, elevate. It means you cannot naturally belong, blend in, or settle in a situation. Murag lisod kita ayo makisambunot aning mga kalisod apan you must rise up above it and improve yourself. Improve yourself. Improve your spirituality, your prayer. Panitamutin nga, we will have time to move. So kung naay mga bagyo sa kinabuhi, it's time to rise up above the ordinary, above the obstacle, and tanan nga mga hurdles. It's time to rise up. It's time to move. It's time, music team, to move. It's time, Aslan team, to move. It's time, JOKC team, to move. It's time, Jesus our King, to move. We will go beyond the borders of our culture. We must have cross-cultural mission. Mga akong agenda this coming convention. We must go cross-cultural, not just local but global. Mga reason we are called to move. Amen. May invite na atong imbitaw na itong mga network leaders na naging partners na nato, the Maranao, Iranon, o ang Maguindanao. Because it's time to move. The earth is shaking, it's groaning, it's moving, and Christians are still stuck. Na ang ihapon sa kalasdanan o di sige una-una sa intalitan, it's time to move. Hallelujah! It's time to move. When God says you move, you must move. Amen. When God says you start to begin to pray for your pastor, pray for the church, pray for the mission, the purpose of the church. When God says move, you must move. It's time to move. Amen. Receive the direction from the Lord. Kung sa direction sa ginawa sa inyong ginawa in the season of your life, it's time to move. Kung may magtawa, ako'y igong kwartawa, ako'y igong kapasidad, ako'y igong abilidad, it's time to move. And you are stuck in dysentery lifestyle sa sige lang kang lingkod na kinabuhi mag-eksonan. Mahimo kang madayunan. Matiwasan ka kung dili ka mo lihok. Oh, kanang di ka lihok, ga-practice na maparalyze. Kanang sige katulog, ga-practice na kamatay. It's time to move. Amen. It's time to move. Hallelujah. Mga lola, galaw-galaw naman dyan. Galaw-galaw. Para na dili ta mahimong ma-stack up ang atong mga joints para na makahilihok padayon ta. Amen? It's time to move. Nalula diri, bisag makakasay, porta makasakay. Mubaklay yun. Mubaklay yun. Kung still na. Still na. Mubaklay mo ka. Magdanakan mo kung pastor. Mubaklay. Young people. Ga-practice, ga-katiguan. Di na ga-baklay. It's time to move. It's time to move. Deuteronomy 1 chapter 6 chapter 1 verse 6. When we were at Mount Sinai, the Lord God said to us, you have stayed in this mountain long enough. You have stayed in this mountain long enough. Dugay na katinisa, maong bukira din na niya ang mga katawhan sa Diyos. It's time to break the camp and move. It's time to break the camp and move. Amen. Di pwede na sige na natahangtod sa hangtod. Yes, sa Tagalog, okay. Tayo ay maglilingkod. Pero sa Cebuano, hindi pwede. Kaya paglingkod, lingkod rataman. It's time na maglihok-lihok. Galaw-galaw naman dyan. It's time to move. It's time to move.